which is nakita naman natin kung gaano kalaki yung pagbabago. 3 years nakita natin, Doc, ang build. 3 years nakita natin yung pamamahagi ng mga lupa. 3 years ang dami nating nakitang progress. Yun po ba, Doc, yung kung ating pagbabasihan, yung accomplishment at walang corruption na nangyayari, does it reflect through the project and accomplishments of the administration? Oh, definitely. Definitely. Not the phony surveys of Okta or i-Maribank ko sa iyo. Kasi with Maribank, pwede akong mag-free transfer to other banks and e-wallet. during under PRRD's time. So I want to go back and talk about Pastor a little bit more, ha? Kasi for us who know him and love him, what struck me about Pastor, what strikes me about, he was like parang bata, di ba? Parang siyang very childlike, di ba? That his love for country and just to do what's right, di ba? Gawin lang natin yung tama at saka yung tumulong sa mahihirap. And talagang he was very idealistic that he really whatever he believed in, he really fought for. And these were high ideals, di ba? Yung kaya best friends sila, di ba? Isn't that a beautiful story? I mean, even though I'm very sad right now that they're in prison and I wish them liberty, honestly, as maybe that part of me that's a writer and a reader, love their story so much. I love the story of these two kasi I've sat down with them often. Yung kaming tatlo lang na nagdi-dinner, ganon. And then there was even one time they were going to sit down together. Plenty of times na it happened na they're going to sit down together. I didn't want to presume na magkasama kami. Di umalis na ako. And then they had me called back so that I could join them. So I would often wonder, what did I do in life that I would deserve to be sitting beside these two moral giants, di ba? And it really felt like a privilege to sit with them because they were, even though they were getting on in their years, tumatanda na sila, they were very young in spirit, the way that their ideas, the things that they believed in. And it was so wonderful to see that kind of friendship na talagang nagmamahalan sila para sila talagang magkapatid na and to sit down and to listen to them talk about our country and what their aspirations were for our country, di ba? Whereas itong mga nakaupo ngayon, mas bata pa kina pastor, pero bulok na yung mga kaluluwa nila. Wala namang kaluluwa yung mga yun, talagang ibinenta na sa demonyo di ba? So, alam mo, ito, when they talk about money, the funny thing about PRD and pastor, it doesn't even figure in their consciousness, diba? They talk about, but we hardly ever hear them talk about how much like this, how much like that, diba? Kasi parang it's not part of their, hindi sila enamored with it, they're not enamored with it, diba? Hindi sila nanginginig yung laman sa ganun. Parang hindi nga na part ng consciousness nila yun, diba? So, kaya gustong-gusto ko yung nakikita ko ngayon na kahit malungkot ako kasi kita ko dami ko natututunan na pag napasukan mo pala ng pera tapos tinanggap, talagang makukorap yung kaluluwa nito mga taong ito. And even people I know that I used to like so much, people I respected, it's gone. I look at Vince Dizon and I say, my God, what happened to this guy? Diba na you're propping up a very immoral president. What's wrong with you? Diba? Yes, Doc. Correct, Doc. Doc, tanggap po muna tayo ng balita mula sa Quirino Grandstand. Alamin na natin na ang iba pang mga kaganapan sa Quirino Grandstand sa Luneta. Mula kay Margot Gonzalez, live. Magandang hapon, Margot. Franco, as of 1 p.m. ayon sa Manila DRMO, ay umabot na sa 45,000 yung mga nandito ang self-estimate sa Luneta at in-advance sa Manila para sa tatlong araw na temporary laban sa korupsyon. At nakita natin, Franco, sa bahagi ng Calabria, ay painuwi yung pasok ng mga tao dito sa in-advance. Matindi yung sikat ng araw dito, Franco. Halos lahat may bitbit na pa yung habang yung ibang narito ay nag-set up ng tent para hindi sila mainitan. Sa gawin ng mainit na panahon, Franco, ay kung ba't silang sigaw ng katarungan at
yung Mga hanggang kawala silang lang. makanagot itong mga kurak. Matanggal Bilang si tax Bibi. payer daw, yung mga nakausap natin dito. Para malinis Actually, yung naman. mga nagtatrabaho Ako talaga, dito eh. ngayon sa Luneta, sa Clinic Grand sa Clinic Grand Paano sa papanagutin? Franco, Halos lahat sabi niya ng bilang tax mga ay kailangan silang makialam o kailangan lang lang sa usapin ng katiwalian. Yan ay kahit na ang buwan ng mga nakabulgar na anomalya sa flood control project. So then sa mga nakasulat dito, Franco sa kanilang mga placard, ang mga rallyista, yung mga nandito ngayon sa rally, ay sa mga pinulong kahaman, sumisita sa bayan, expose the deeds of evil. Pera ng bayan, ibalik, mga kurako, itiis. Karamihan naman sa mga nandito mga partner ay mga nasa around lang daw po, nandito lang sa paligid ng National Capital Response. Pero kanina lang ay may nakausap tayo mga taga-Bulacan. Alam naman natin Kasi sa hinarang na yung mga pamasok. kami sa mga reported sa mga group project ay dyan nakalocate o dyan po matatagpuan sa Bulacan. So sila yung talaga mga nandito maaga pa lang, alas 5 pa lang yung nakausap natin si Ate Kai. Kanit pa nung alas 5 na umaga sila nakakita po para makaisa nga dito sa panawagan kontra korupsyon. At ang balak nila, singa 3 days itong rally, ay dito na sila matutulog. It's either mag-put up sila ng tent, magkakamag-anak, o mag-section daw sila sa hotel. Bandang alas 4 ng hapon, Franco, ay magsisimula yung parang main program nila ng dito sa Kilimanjaro Grandstand na inorganize po ito ng agency o ng International Peace. At yung kanilang paanyayaan o sa lahat ng mga religious group, sa lahat ng mga talagang concerned citizen na makita at dito sa kanilang rally. Kasi ang sabi nila, this is open for everybody. Walang religion, walang sugay or ang sino ay welcome na makita dito sa Peace Rally. Hindi naman sa KOGC, alam naman natin, Franco, na ang KOGC na ito sa mga prominenteng religious group, nakikita po sa mga payapang panawagan kontra korupsyon. Ang formato partner ng ulang unforward incident na i-report dito sa Clinic Grandstand, hindi mga partner payapa at wala namang gumagawa ng gulo. Maliban lang yung kanina Franco na yung mga pulis na pinaalis sa gitna ng rally dahil sa kanilang mga flip na baril. Yan, inaasahan, sabi ng isang speaker kanina sa tape, pinaalis nila yung mga pulis kasi ayaw nila yung mga may armado na isa sa kanilang rally. Inaasahan ang rally ngayong araw ay magsasara mamaya alas 10 ng gabi at nagre-resume ulit bukas kwanda alas 4 ng hapon at ang rally na magkukonclude sa araw ng Martes. Franco. Yes, Margot, kasama rin natin ngayon si Dr. Lorraine Badoy. Doc, meron po ba kayong mga katanungan sa kasalukuyang kaganapan ng rally po natin sa Kilimanjaro Grandstand? Margot. Hello, Margot. Go ahead po. Margot, ano naman, wala namang nag-aaway, wala namang ganun. Kasi kaya ako tinatanong Margot kasi ang concern ko is yung infiltration, 'di ba, ng mga makakaliwa para guluhin yung rally, 'di ba? Kasi alam naman natin kung paano sila gumalaw. So wala namang parang gano'n. Parang meron bang sistema na napopolis yung ranks ng mga nagre-rally. Dr. Rain, maliban dun sa mga police na naka-standby just in case na magkaroon po ng gulo, yun po yung talagang inaasahan po natin sa kanila na talagang babantayan nila itong buong Kilimanjaro Grandstand at ito po na luneta para nga po ito Kaya hindi mo talaga kung ano yung sa mga rallyistas. Sabi nila ang identity yung sa mga nakausap natin, yung mga umisikop din ng mga marshals Kasi sa rally na pantayan dito, din yung hindi lugar gusto just to make sure na wala mai-implant or para masigurado na magiging tuloy-tuloy yung payapang o pagpapanggalan dito. Ang sabi nila so far, batay dito sa mga otoridad na nakausap natin, wala Gusto anumang din pati boto, pag incident. sinabi talaga. Yung mga police, inalis nila doon sa gitna ng rally kanina kasi nga may mga tanong ko yun, Ma'am Lorraine, ay wala din naman. Sa ngayon ay tuloy-tuloy po yung mga payapang panawagan nila kontra korupsyon. Kapag senador ka, Maraming salamat. Margot, Ay, one last question. Yung kanina si Ka-Ergs, di ba nagalit siya? Di ba? So, ano yung konteksto nun? Huwag yung po kasi pinawag yung video ng Ano yung context ng bakit nagalit yung si Ka-Ergs, yung leader ng iglesia? Okay. Alam mo yung mga
nakasuot nilang dito sa ano ha, dito sa Spirito Grandstand, meron silang mga dito sa t-shirt nila. Kasi karamihan sa mga nandito talaga, naka-white t-shirt. At makikita natin sa t-shirt na nakalagay na transparency, better democracy. Yung talaga yung Kaya nga. magkaroon ng transparent na gobyerno at magkaroon ng accountability na para doon sa mga opisyal na sampot sa anumang korupsyon, especially doon sa issue ng Malino. So, bakit nagalit si Ka-Ernst? Bakit nagalit ang Iglesia? Dun sa pulis? Hindi naman nagalit, hindi naman niya ito nagalit. Kasi parang yan lang nila na, Nagsabihin na. kasi we are aiming and we are hoping. Hindi ba yun yung Naging content? tuloy-tuloy na Adoption. yung buong lugar. Sige, ayan. Ayaw Bigyan nila nila na yung patuloy, Sa server mama. tuloy sila kasi ayaw nila na merong mga nag-join talaga sa rally na may mga talampan. Kasi hindi naman natin talaga alam na baka magkaroon ng interest. Kasi nga, may pumutok, may mga biglang matapos ang karir dito sa gusto ng rally. Inuwasan nila. So, ibig sabihin, ayaw nila, nag-affect nila ng mga pulis pumunta din sa rally with armado. Yun talaga ayaw nila. Kaya sabi nila, upalit kayo dito. Welcome kayo, pero sana walang arma dito sa rally. Okay, salamat Margot. Maraming salamat Margot Gonzalez sa detalye ng iyong balita. Yan, partner Jade, doon makita naman natin na maging maayos naman ang ating isinasagawang rally ngayon at wala namang nakikita tayo, wala tayong namamataang mga grupo na talaga namang mahilig magsagawa ng kaguluhan gaya na ng nangyari noong September, what is that, 21? Partner niya. So, kailan nagkaroon ng, di ba, namabato pa ng molotov, kung ano-ano, sa Mendiola banda. Kaya nga ngayon na po ating babalikan kung saan yung mga lugar, yung mga barikada. Doon sa Mendiola pa lang, Doc, is para 5 layers na yun. May ginawa nilang barricade eh. Tatlong barbed wire. First layer muna yung kanilang barricade and then barbed wire and then meron pang mga trucks. Mga container trucks para harangan. Ganun katindi yung pagharang nila, Doc. Alam mo kung anong sabi ni ng mga political scientists tungkol sa ganyan, no? Si Hati. Kapag ang estado ay gumagamit na ng karahasan, kaya tulad niyan, takot na sila sa tao kasi wala na silang kapangyarihan. Bakit? Saan ba nanggagaling ang kapangyarihan ng mga yan? Sa taong bayan. No? Sa taong bayan nanggagaling. So kapag gumagamit na sila ng karahasan, ready na silang gumamit ng karahasan, ibig sabihin ramdaman ni Marcos na nag-withdraw na ang tao ng tiwala sa kanya. Wala nang tiwala ang taong bayan sa iyo, Bongbong Marcos. Kung kaya kailangan niyang gumamit ng force, di ba? Whereas I never saw President Rodrigo Roa Duterte ever do anything like that. In fact, bumababa siya sa crowds. In fact, ang sakit ng ulo ng PSG kay PRRD was that he kept on breaching yung security lines. Talagang lumalapit siya sa tao. Kahit nasasabihin siya, sir, wag, kasi yung security, hindi. Lumalapit si PRRD, hindi siya natatakot. No, mahal niya ang tao. Alam niya hindi siya sasaktan ng mga tao. Diba? So, si Bongbong Marcos has no such assurance anymore. Galit na ang tao, alam niya yan. So, the paradox there is when a government is strong, they don't need to show their force. And when they don't need to show their force, that means they're very strong. They have the trust of the people. And the government that has to show its force and that has to threaten the people, that is a very weak government because they don't have the support and the trust of the Filipino people. That's it. That's what you're seeing right now. Yes, at dagdagan ko lang, Doc, dahil naging pahayag din ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi nababahala sa mga pagtitipon ang ating presidente ngayon. Ano masasabi po ninyo dito, Doc? Si Claire Castro kasi, alam mo, wala akong galit sa kanya kahit kasi nakita ko yung mga tao galit na galit sa kanya no? Ginagawa lang niya yung trabaho niya. At saka yung she's the alter ego of Bongbong Marcos, diba? So I think that she's a very good face of Bongbong Marcos. She represents him very well, no? She lies constantly.
she's kind of stupid. Well, the things that she says is really downright stupid because her principal is actually a very stupid person. Diba? So, she's a very clear reflection of Bongbong Marcos. No? So, if she says that, I mean, the sad part that they don't get it. They don't get how precious the trust was, the trust of the Filipino people. They did talagang winaldas ni Bongbong Marcos ang political capital niya agad-agad, and he started really well, no? Maraming bumoto sa kanya, he was trusted obviously. Pero wala, winaldas nila, hindi nila nakita, no? Hindi nila nakuha na napakahalaga nung tiwala na yon. Kasi kahit na ano pang sabihin ni Claire Castro, kahit na ano pang sabihin ni Bongbong Marcos, ni Gibo Chodoro, ni whoever, nobody believes them. No? So, yun ang mahirap. Yun ang mahirap talaga kasi yung sa amin noon, no, yung trust rating ni Pangulong Bongbong, syempre sa PCOO kami yung nagbabalita, kami had to make sure that the Filipino people knew PRRD, etc. But he was an easy sell kasi hindi siya sinungaling, hindi siya magnanakaw, nagtatrabaho siya para sa tao. So, you only needed to tell the truth about him. That's it. Tapos, eto si Claire Castro, mahirap ang trabaho niya. Doc? Yes. Yes, Partner, Doc. dako lang muna tayo. Doc, maputo lang muna namin kayo. Dako lang muna tayo dyan sa EDSA People Power Monument. Hingi lang po tayo ng update. Tinaya po ng United People's Initiative na susunod sila sa rule of law sa pagpapahayag ng kanilang mga saloobin at hindi hahantong sa anumang papahayag na may tutuloy na inciting to sedition. Dahil itong balita ni Jason Rubrico live mula dyan sa EDSA People Power Monument. Jason, magandang hapon. Habang Jason, Jim Franco, Doc Lorraine, magandang hapon mula dito sa EDSA People Power Monument dito sa Quezon City. Kanina nga ay tinayak na United People's Initiative na magiging maayos, mapayapa at naayon sa batas ang kanilang anti-corruption rally ngayong linggo dito nga sa EDSA People Power Monument. Nagsagawa ng coordination meeting ang mga opisyal ng United People's Initiative kasama ang Quezon City Police District, Quezon City Government, Traffic and Transport Management Department, Department of Public Order and Safety, at Task Force Disiplina. Layo nitong matiyak ang maayos at mapayapang pagsasagawa ng protesta kontra korupsyon sa EDSA People Power Monument ngayong hapon, November 16 ng 2025. Ayon sa UPI, naka-high alert ang kanilang grupo upang maiwasan ang anumang kaguluhan, lalo na mula sa mga makakaliwang grupo na posibleng manggulo sa programa. Naka-alerto rin sila laban sa mga individual na may suot na backpack o bonnet na maaaring magtago ng pagkakakilanlan. Nakahanda naman ang mga otoridad para sa anumang untoward incident sa paligid ng protest area. Inaasang dadalo at magbibigay pahayag sa programa ang mga retired men in uniform, religious groups, mga opisyal ng PDP Laban at iba pang grupong nananawagan para sa laban kontra korupsyon. Magsasalita rin ang ilang individual na umano'y biktima ng kalamidad dahil sa umano'y palpak ng flood control projects. Binigyang din ng UPI na mahigpit na ipinagbabawal ang anumang pahayag ng mga resource speaker, partikular na mula sa mga politiko, na maaaring ituring na inciting to sedition bilang bahagi ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng UPI at Quezon City Government. Pakinggan natin mga partners ang mga pahayag ni na United People's Initiative Secretary General Retired Captain Ray Valeros at Quezon City Department of Public Order and Safety Head Retired General Elmo San Diego. Napakalinaw ng ating pinag-usapan na walang seditious or inciting to sedition, kumbaga nagagamitin na hihikayatin ang tao sa gobyerno. Kanina pa kumakain. Ay, ang gagawin po yung United Peoples, pipigilan po natin sila magsalita kasi meron naman pong pamamaraan, hindi sa seditious words in action, may pamamaraan para yung lalim ng problema na nangyayari sa atin ngayon. Minsan nagkakaroblema doon sa choice of words. Pero may mga paraan para isigaw ito na nakaangkara para rin doon sa ating rule of law. Ang City Government at saka nung kanilang grupo, mga highlight ng aming pinirmahan. Ngayon, ang matagal-tagal na nakausap, pag magkakaroon ng problema sa ito, pero pag kaya nila, pagpapalayaan natin sila magpupo
gusto sa sarili nila. Ipon, grocery ko, kung ano pa man dala-dala sila. Dahil yun ang magiging dahilan para magkagulo ang gusto ng tahimik at payapa. Yes, Jason? Jason? Ayan, medyo parang nagkakaproblema tayo, partner, sa... Sa nagsisimula na nga ang programa dito sa EDSA People Power Monument dito sa Quezon City. At kanina ay nakausap natin, nakapanayam natin ang ilang mga panauhin dito sa anti-corruption rally na isasagawa ng UPI. Kanina nakita natin si dating National Security Advisor na si General Hermogenes Esperon. Nandito rin si dating Congressman Mike Defensor at iba pang mga retired generals na magsasalita. Inaasahan natin na mamaya alas 4 ng hapon dito sa EDSA People Power Event sa Quezon City. At yan muna ang latest updates mula dito sa EDSA People Power Monument. Balik sa inyo mga kapartners. Yes, Jason, kasama rin natin si Doc Lorraine sa araw na ito. Doc, meron po ba kayong karagdagang katanungan para kay Jason? This time, dito naman tayo sa EDSA. Oo, kasi yung concern ko, ulitin ko na naman yung tanong ko. Kasi Jason, ang sabi ng source ko sa loob ng BJMP, yung mga CPP, NPA, NDF na top cadres na nandun, mula nung nag-expose si Saldico, non-stop yung meetings nila, no? So and we know that BBM and the CPP are colluding with each other. Allies sila ngayon. Yan yung betrayal of public trust ni Bongbong Marcos. So my concern is that magkakaroon ng violence dyan para the narrative of how the father declared martial law, di ba? Pinagulo niya so that he could justify declaring martial law. And we don't want that, of course. So my concern is that paano nila pinopolice yung ranks nila na parang hindi mapasukan ng mga teroristang yan. Magandang katanungan yan, Doc Lorraine. Actually, before nga nitong pagsimula ng programa, ay nagkaroon ng coordination meeting between UPI at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Number one yan na concern na bindrot up ng UPI na hindi nga maiwasan na baka merong mga makakaliwang grupo, lalo na galing sa CPP, NPA, NDF, ang manggulo dito sa peaceful rally ng UPI. So sa kanilang coordination meeting, napag-usapan nila, Dr. Rin, na kapag merong mga individual na may hawak na mga backpacks o di kaya yung mga nakabonet o yung mga nakakahinalang individual ay agad na makikipag-ugnayan ang UPI sa Quezon City Government, lalo na dun sa Public Order and Safety Department nila at sa Philippine National Police para matulungan yung mga organizer dito na matiyak na hindi mapapasukan ng mga masasamang elemento. Yun nga ang binigyan din ng mga organizer kanina, Dr. Rin, lalo na sa mga dadalo na wag nang magdala ng mga backpack at ng mga kahinainalang mga bagay upang maging mapayapa, matiyak yung kaligtasan, matiyak yung seguridad ng ating mga kababayan. At binigyan din ng UPI na mismo sila ay hindi papayag na magiging violente yung peaceful rally. Hindi nadala si Lowell. Ha? Hindi na dinala. Ma'am. Pinapaano na lang, pinapainom na lang ng gamot. Yo, sabi ko. Ba't uuwi? Pag sabi ko, lalong hindi nga nakakainom ng gamot. At least nandito si Lowell. I see, ano. Uuwi na naman yan dito, tapos mag-school. Hindi, kung meron siya wala pang pera. Pag pinalik siya dito, diretso. Dito kasi, hindi siya pwedeng kasi nga,
kahit sa atin, mahirap. Kailangan laging nakasunod yung mata ni Kuya Sikon. Isisikin na papagod. Walang nag-aasikaso. Eh doon nga, walang lalong Kaya isan doon si Papa niya. Mabuti kasi Papa eh. Kung magwala man doon si Louie, at least walang mga bata. Magagaman. Pamigibuon niya sa sarili niya, walang maapektuhan na ano. Tama naman talaga yung dapat hindi alam. Baka pinapabayaan. Pinapabayaan talaga yun. Palailin lang si Papa niya. Wala, dito sa atin. Hindi natin mapantay ah. Last na ano. Tumakbo dyan sa kalsada. Hindi mo nangyari dito. Udaganan yung sarili niya ng kung ano para dumugo. Hindi na sila nag-aaway. Ba't ganyan sila? Dito pa ba full storage mo? Ipapawanan. Ilang minutes na? Hindi ko na 30. 30? Ayun naman. At least tapos sa kakainan, lahat sila lumapit sa doon. May kable na lang. Kasi mga lalaki. Kawawa mo naman dito. Mga anak ko ng kapatid ng baby. Kaya ang bayad din kasi ng nanay. Kapapakain. Hindi mo mabukas eh. Pag meron na Pindutin mo sa TV muna. Kaya sa reset mo pa. hindi tao. Reset mo muna dyan at ano. Yung orphanage na Balik mo sa YouTube Ay, mo. ano? Sa Tapos sa pag-balik. kabila ng bahay. Yung pinasita mo kasi. Ang baho na. Puro pusa. Pero lilinisin mo. Orphanage mo. Ay! Happy! 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 Itakat mo naman. Dito ka, Happy! Happy! Happy, doon ka bibi oh. Happy! Happy! Psst! Psst! Uy! Ito si ate. Ayaw mo man sa... Ang taman. Sinikipulot mo. Ay, yan. Sige, magpapakain. Hindi ka na, dito ka na. Nikki! Wala, palab talaga kay Ate Lee. Gusto na itong nilalambing siya. Nalambing. Your Honor, we will be filing for a change of venue. I anticipated it. Nanda. Baby. Kitty. Kiss me. Uy, may nakain sa story ko sa'yo. here! Ba't ka ganun? Lagyan mo na lang yun ng Hindi ako kaya yun. Manonood ba silang igagano nila? Hindi mo naman ka. Eh, mamakikilala tuloy ako dyan, nakakulog pala yun. Alam mo naman yun. Saglit lang naman yun. 안녕하십니까. 모 다림이라고 합니다. Ano?
20 minutes lang. Hindi kasi kita si Nikki. Happy! Come here! Come here! 그게 중요한 게 아니라 아줌마가 신용을 깨고 도망다니는 게 May sit wala sa'yo. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 저는 커다린입니다. Tayo. So kiss me. Kumaritin mo sa'yo. Tinini. Acting. Sa baba. So kiss me, kiss me, all the day. Hey, 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 hey! I see dreams. Hindi ko kayo nunus nung ako gano'n na siya kanina. Ano ko sa'yo sa yung kanin. Hindi na siya nabibigatan sa ano nila. Saan? Pwede naman yung Saan, ma? Sanay naman siya may tao. Pinalitan niyo na? It has been May 18 mga. years since the death of my beloved Lemo Pai. Ano nga eh, And that time, the followers of the Iron Way have become few and far between. bagay ano na. Warring clans now vie for power over the marsh. Nakain natin ang tanong. Kasi may ito pa. It is into this world that I hope to May slip gulay. into Huwag yung yan. autumn coast. Sabi gusto mo ganito? Pagbubusin mo. Start na lang kasi. Kumalit ko si It is said namin si that a scholar's name will last for 5 years beyond his passing, Happy! and a swordsman will be remembered for 20. So, wala yung lain. Tap-tap na lang kasi gutom mo yun. This is Sila may meant as transport pa praise, din. but I believe it to be a curse. Ganda ng kuko. Kaba talaga yan. Ganda ng nilo. Kung tutusin kalaro, napakalinis yung karne, di ba? Oo. Graso. Doon lang talaga. Ito talagang sa pinakamalinis. Kailan po tayo ng bubok.
Ba't kaya sila Asian din sila po tapos malapit may lamig sa Nasa taas kasi sila. Asia, ngayong China, kabilang mundo na yung parte ng ibang lupa. Na Asian na. pero tayo talaga super init Sa gitna kasi tayo sa Ecuador. Tayo, gawin Japan, sa Korea meron din. Tayo lang naman yung sa gitna. Sa Baguio lang talaga mayroong malamig. Well, what have we? Sa India may snow. This girl claims she wants to join our ranks. The guards found her at the temple gate. Japan pa tayo, yung mga tanong. Ako ba kayo gusto? Sa Taiwan nga may snow na eh. Hindi walang Ako nga, pero na rin konti. Sabi Taglamig. natin. What brings you here? Sa atin, may I konti see naman Katie's bagyo, Diary of may the mga West pagpapos. Scotias. Diba? A man great enough to rule the martial world. And now you have found it. What would you ask of me? Let her go. Let her grow into someone worth killing. Wala sa pa yung screwdriver. Pula. Baba ng kalan. May tangke. Yung paano mo mo pag forward kaya tapos Kasunod ko pa naman. Wala, 27 minutes. 27 minutes. Wala ko yung sa pinag pa. ang malayo na yun basta 30. Alam ko na kung Show yourself! Who are you? Ask her. Who are you? Bring me to Lord Dai, and I will give him a prize greater than the one he sought. Sign na naman nila. Pero magkakapata sila. Japan, Korea, China. Temple sila eh. lahat na sila lumapit ko. Ilan minutes na kasi ng Ayun na naman niya. Iusap mo nila yung kainan. Alam mo, hindi kayo marunong. Hindi kayo mamagpamaraan. Oh! Oh! Ulo, ano yan? Julian, you brighten a sad day. Kita sure mo your si reporters were kept from you. I knew you would come. Kita. You were Ano ba? not the only one. I was attacked along the way. 24 swordsmen slain since my father passed. Hades Dai knows no fear to attack a warrior as great as you. I'm sorry you were put at risk.
It is my duty to be here, to share your family's loss. Our loss. My father always regarded you as family. Ulit in this plate ng title niya. Anak. It is not kept hidden. In his last year, my father wanted it where he could see. It reminded him of noble days. Ay, yung Christmas ko yung pasok mo. Christmas ko. Alin? Pagkakas ka, nagtalay mo. Sabog ka nga. It bears Maligo ka na. incense. Para masamahan ka ng Sabog ka, pag... madumi yan. Sabog ka muna, magbukas ka. Eh, pinasok yung sa dito? Leave. Ha? Move on. Huwag Christmas! It's Hindi stupid ko when you were both here. aalis! His death touched us all. My father, he thought you would wed. Mahugas ka kamay. We could not. I was promised to another. Maligo ka na at pag gugupitan ka. It should be locked away. The great Lord has died, and you seek to use this time of chaos to emerge as the one true leader of the martial world. Do you read my mind? No, your ambition. This sword is great, but there is one greater. The Green Destiny. The Green Destiny was lost long years ago. Not lost. Hidden. Kept by the House of Thier. Might have stormed the home of the Emperor's brother. Send instead a single drop of rain. The boy who crawled home from Fell. The fault is not my father's alone. His training is not complete. To send him on this mission alone would be suicide. Perhaps He brought me to you. Send the boy. He and the sword are bound by fate. I have seen. Kailangan i-upload yan. Sa YouTube. Yung tagaw din. Magkano yung i-transfer ko Who's the sa'yo? young lady? I believe the daughter of an official. Many have come to pay their respects.
is this man? I heard a disturbance. He was trying to steal a sword. I was trying to steal it. We caught the thief. He is more than a thief. He is West Lotus. He attacked my carriage. Take him to the marshal. No. Keep him here. Hades, I would not. Assign this mission like you. If the boy has value to him, he may yet have value to us. Very well. Confine him and secure the compound. What will happen to him? The boy. Who are you? I'm called Nervas. I came to pay him my respects to Seti. And your concern for the thief? You mistake curiosity for concern. Is it as powerful as they say? In the right hand. Teach me. You have been well taught already. I want to learn more. I want to walk the path you followed. I will serve you for life. I don't need a service, Nervas. My life is solitude, and I return to it shortly. If you seek a teacher, you must look elsewhere. The night in the cold, loosen your tongue. Open this cage and I'll loosen your teeth. That's enough! What is your name? Wei Fang. So, Hades died once the sword. Let me leave with the sword now and you'll be spared. Otherwise, this house will swim with blood. Word must be sent to the Emperor. There is war in the south. I cannot trouble him with these underworld affairs. The Emperor doesn't heed my words as he did my father's. The sword must be removed from here at once. It is safest here, Julian. Nothing is safe if West Lotus claims that sword. It must be taken to Wutan Temple high up in the mountains. No! I made an oath to my father that I would guard and protect Green Destiny within these walls. Satir would understand. You've earned your place in this house, and much respect beyond. Only from you, Julian. Then listen to me now. If Hades comes here, there will be nothing standing, no one alive. We have no choice. The promise that I made my father is all I have to earn honor in this house. It is with my life, Julian. You must ask this to me. Will you stay? You always came to my father's aid and to yours. Will you help? Tingnan mo, ang ganda ng
I will stay as long as I am needed. I will bid the guests to leave. Keep the girl who caught the thief. She has asked me to teach her, but I suspect she can teach us. We will need more arms. I will hire extra guards. We need those who will do more than guard. There are warriors who once stood against this type of injustice. True followers will still answer the call. The Iron Wraith is not legend. Not yet. Pwede rin yung may pising na nakapanganay na kapwa. Okay. May nakapanganay. Medyo may stage. So tayo dito. I'm telling you, I'm good for it. You are good for nothing. Very good for your warrant. I have 30 swords at 20 ounces of silver a head. That's 600 ounces of silver. Wasted. Sotier was honored by masters of Kemet and Sorcery. If his house has need, then of the Iron Way should heed for the honor of his cause, not promising riches. My friend is right. His warrant is not for you. And if I say it is, think about it. They're not that fast. Big words for a little man. All alone. He's not alone. I stand with him. Flying Blade of Shantung, at your service. Azaman. Thunderfist Trap. Benden Jajang. And I, Silver Dart Shi, Banged Fujao. And I, Turtoma, famed in this tavern. Hindi ko agad nilayin mo. Yan, hindi ganyan, baby.
I'm known as Silent Wolf. Who threatens the House of Tyr? West Lotus. I need swords to protect its walls. Now you have 4 more. That's your army. How many? In your army? Why? 100. Why? Oh, better 5 that can fight than 500 that can run. I need a drink. On the house. Never come back. Sarap? Noon? Sarap? Wala eh, one na. Sobrahan mo 1 minute. Parating ang burap. Sarap! Sarap talaga. Oh, love na love niya nga Ate Lily ah. Mun, ikaw nang magiging hari dito sa